Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung artist na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong vlog ni Papa Dins patungkol dito kay Kyla. Nito nga pong nakaraang araw ay dinalaw nitong si Papa Dins, itong si Kyla, dito sa bagong bakay na nilipatan nitong sila Kyla. Pero nang dating dito nila Papa Dins ay wala dito sila Kyla. At ang inabutan nga lang dito nila Papa Dins ay yung mga bata na mga pamangkin nitong si Kyla. Wala din dito si nanay at yung kapatid ni Kyla na si Ate Criselda. At ito nga daw po ay nandun sa dati nilang bahay. Pero kaagad namang hinabol nitong isang pamangkin ni Kyla, itong nanay at kapatid nitong si Kyla. Dahil kaalis nga lang daw po nito. At ilang saglit nga lang po ay bumalik itong si nanay at ito nga pong ate ni Kyla. At ito nga po, nung kumustahin itong si Papa Dins kung anong kalagayan ba ng mga ito dito sa bagong nilipatan nila, ay nagkwento nga po itong si nanay at itong si ate Criselda. At batay nga po dito kay nanay at dito kay ate Criselda ay nag-wild na naman daw itong si Kyla. At natakot nga daw po sila dito. Dahil di umano ay binantaan sila. Napupukpukin nitong si Kyla ng kahoy. Dahil nga po sa kinukuha daw nitong si Kyla yung kanyang gamot dito kay nanay. At nung hindi nga daw po ibigay nito si nanay ang gamot kay Kyla, ay tinapik ni Kyla ng malakas itong si nanay sa bandang likod. At sinabihan nga daw po siya ni Kyla na pupukpukin siya ng hawak nitong kahoy pag hindi niya ibinigay yung gamot. At sa ikunentong ito ni nanay ay nabahala din dito itong si Papa Dins sa mga ikinikilos ngang ito ni Kyla. Dahil nga nung nasa ka-business house itong si Kyla, yung patungkol din dyan sa gamot na yan, nung kuhanin nga daw po ni Papa Dins dito kay Kyla itong gamot, ay kinagat itong si Papa Dins sa kamay nito si Kyla. At doon din ay sinipa nitong si Kyla, itong si Nika. At may pagkakataon din na itong si Ate Mengay ay binalya o hinawi ng malakas nitong si Kyla. At ito mga ganitong gawi nitong si Kyla ay napansin lang po nila ito nitong panahong umiinom na itong si Kyla ng gamot.
Dahil nung mga nakaraan naman nga po, ay nakita naman natin na itong si Kyla ay maayos naman kausap. At nagre-respond agad siya doon sa mga tanong nila Papa Dins. At doon sa mga pagjo-joke nila Papa Dins. Pero simula nga po nung uminom ng gamot itong si Kyla, ay naging kapansin-pansin na sa kanya ang kanyang pagiging bayolente. Pero may kwento din itong si nanay na minsan ay kinagat nito si Kyla, yung kapatid niyang lalaki. Nakalos magdugo na nga daw po yung kamay nito at nagkaroon pa nga ng pamamaga dahil sa sobrang lakas ng pagkakakagat nito si Kyla. Kumbaga, dati nagkakaroon na rin siya ng pagiging bayolente. Pero, hindi katulad ngayon na nagiging malimit na yung pagiging bayolente niya. At ang dahilan nga po dito ay yung gusto niyang siya yung maghawak ng kanyang gamot. Na ang kabilin-bilinan ng doktor ay dapat ay hindi si Kyla ang naghahawak ng kanyang gamot. Dahil posible nga daw po na ito'y laklakin niyan lahat o di kaya ay itapon. Nakatulad nga po nung unang pagkakataon na siya ang naghawak ng gamot niya at sinasabi niyang nawala daw yon. At ito nga, sa pangalawang pagkakataon na siya na uli ang naghawak ng gamot dahil naobliga na nga daw po itong si nanay na ibigay dito kay Kyla ang kanyang mga gamot. Dahil natakot nga po itong si nanay na baka nga ituloy nitong si Kyla yung banta nitong pupukpukin niya itong sila nanay. At nung time din daw pong yun ay hindi nga daw po nakatulog itong si nanay at itong si Ate Criselda. Dahil yung itak na nandun daw sa kanilang likod ng pinto ay kinuha din itong si Kyla at siya ang nagtabi. Kaya naging doble yung takot nila na baka nga daw pag nakatulog sila ay magising na lang sila nang sila ay pinagtatataga o pinapatay na nitong si Kyla. Lalo na nga daw po itong dalawang pamangkin nitong si Kyla. Kaya ang ginawa nila ay magdamag silang nagbantay dahil nga po sa takot nila dito kay Kyla. Itong mga ganito guys na gawi nito si Kyla ay sobrang nakakabahala talaga. Ngayon, bakit? Bakit siya nagkaganito simula nang siya'y uminom ng gamot? Samantalang ang sabi ng doktor ay wala naman dapat ganitong side effect itong gamot na ito. Dahil ang trabaho naman nga daw po ng gamot na ito ay ayusin o i-correct yung isipan nitong si Kyla. Dahil ang gamot na ito ay anti-depression. Kumbaga utay-utay na tatanggalin ng gamot na ito yung depression nitong si Kyla. Kaya lang, ito yung nangyari kay Kyla. Simula nang uminom ng gamot na yan, naging violente siya. At hindi lang isang beses, kundi maraming beses na siya ay naging violente. At ang isa ko pang naobserbahan dito kay Kyla, ay tila wala siyang sinusunod. Kasi kung matatandaan natin, ay pinagsabihan na ito ni Papa Dins at ni Ka-Business na wag nang liligo dun ulit sa ilog. Dahil posible nga na doon niya nakuha yung paglaki ng kanyang tiyan. At isa pa dito, ay naliligo nga daw ito ng walang saplot doon sa ilog. Kahit nga daw may mga lalaki doon na namimingwit o mga lalaki na naandun sa ilog, ay naliligo ito ng walang saplot. At ang isang iniiwasan dito nila Ka-Business, nila Papa Dins, ay yung may mambastos dito o may gumawa dito ng kawalangyaan dahil nga doon sa kita naman na itong si Kyla ay may diferensya nga. At baka samantalahin yung ganun niyang sitwasyon nitong mga makakakita nga sa kanya na naliligo dun sa ilog nang wala siyang saplot. Pero eto, pagbalik nila Papa Dins doon, ay nalaman nila na doon pa rin pala naliligo itong si Kyla sa ilog.
At ang katwiran ni Kayla ay malamig daw kasi doon. At eto nga, nung tanongin ni Papa Dins itong si Kayla kung bakit ba pinagbantaan itong saktan itong si nanay at si ate Criselda, ay ang sagot ni Kayla ay sinipa lang daw naman niya yung bangko dahil ayaw nga daw pong ibigay sa kanya yung gamot. Malinaw na doon siya nagiging violente pag yung siya ay pinapainom ng gamot o kinokontrol ang pag-inom niya ng gamot. Ang gusto niya, siya yung hahawak doon sa kanyang gamot. Kaya lang ito nga, nung tingnan ni Papa Dins, ang gamot ni Kayla ay wala na yung isa. Ubos na daw. At yung isa naman ay basa na yung kalahati. At nung tingnan ni Papa Dins yung kanyang mga gamot, ay dito ay nakita ni Papa Dins na hindi tama yung pagkakainom nito si Kayla. At nung tanongin nga ni Papa Dins itong si Kayla kung ilan yung iniinom niya, ayan, sabi ni Kayla ay isa ng isang buo. Na kung tutuusin, ay maling-mali yun sa naging instruction ng doktor. Dahil ang instruction ng doktor ay kalakalahati lang dapat yung inom ng gamot nito si Kayla. Ang tanong, ininom nga ba niya yung kanyang gamot kaya nakubos? O baka itinapon din lang niya? Dahil pakiramdam niya ay hindi siya okay pag nakakainom siya ng gamot. At sinasabi nga niya na kinakabugan siya o parang kumakabog yung dibdib niya sa tuwing iinom siya ng isang gamot. Pero yung pampatulog, iniinom niya. Dahil alam niya doon siya nakakatulog. Kaya lang yung iba, na alam din naman niya kung para saan, dahil minsan tinanong siya ni Papa Dins kung para saan ba yung gamot na yun, ay alam niya. Alam niyang para doon sa kanyang utak. At yun yung mukhang hindi niya iniinom. Yun yung ayaw niyang gamot. Ang isang nakikita ko kasi dito ang dahilan, guys, ay dahil nga hindi tanggap ni Kayla na siya'y may sakit. Dahil kung mapapansin nyo, nung tanongin siya ni Papa Dins kung may sakit ba siya, nauna nga sinabi nito si Papa Dins ay sakit sa puso, ay sabi niya wala. At nung sabihin ni Papa Dins na sakit sa utak, ay sabi din niya ay wala. Ibig sabihin, hindi niya tanggap na may sakit siya sa pag-iisip. Kumbaga, ang alam nga lang niya ay hindi siya makatulog. At dahil nga sa nagiging gawing ito ni Kayla na pagiging violente, kaya ipinasya nitong si Papa Dins at nitong magulang ni Kayla na itigil na muna ang pag-inom nito ng gamot. Dahil napansin nga nila na simula lang naman nitong uminom ng gamot itong si Kayla, dito lang siya naging violente. At sa punto ngang ito, ay hindi pa makapag-decide dito si Papa Dins kung ano ba ang tamang gawin dito kay Kayla. Kung itutuloy pa ba ang pagpapagamot dito o hahayaan na lang na ganito si Kayla. Kasi sabi nga nitong nanay ni Kayla ay okay naman ito si Kayla pag hindi umiinom ng gamot. Kumbaga minsan man ay sinusumpong ito, pero pag sinumpong daw ito ay hindi na nila pinapansin. At makalipas lang ang ilang oras ay nagiging okay na naman daw ito. Ito yung tingin nitong si nanay. Pero aware din naman sila sa kung ano nga ba ang tunay na kalagayan nitong si Kayla. Kaya nga lang dahil dun sa takot na pag umiinom nga itong si Kayla ng gamot ay nagiging violente, ay parang gusto na nilang piliin na mas maigi pa na hindi na nga ito ipagamot o painumin ng gamot. Kaya dito bumabase itong si Papa Dins. Kung ipapagamot pa nga ba nila itong si Kayla o ititigil na nga ba nila ang pagpapagamot dito. Pero para sa akin, guys, ay papaano gagaling itong si Kayla kung ang magiging desisyon ng pamilya ay itigil na lang ang gamutan dito kay Kayla. O siguro nga mawawala na yung pagiging violente niya. Pero malinaw din
na hindi naman siya gagaling. Kaya para sa akin, sa opinion ko, ay mas maganda na kung dadalhin ito nila Papa Dins sa isang mental hospital at doon ay i-confine hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Dahil kung hindi nila ito gagawin at pababayaanan na lang nila itong si Kyla, walang mangyayari dyan guys. Hindi yang gagaling ng kusa. At malamang, patagal ng patagal, ay mas lumala pa ang kanyang sakit sa pag-iisip o yung nararanasan niyang depresyon. Kaya lang, gusto man nila Papa Dins na dalhin ito sa mental hospital, ay tila ayaw naman itong magulang ni Kyla na ipasok nga itong si Kyla sa mental hospital. Dahil una, naaawa itong nanay ni Kyla na baka wala daw makausap dun si Kyla at ang mga kasama nga doon ni Kyla ay di yung pare-pareho na may sakit nga sa pag-iisip. At doon naaawa ang nanay nito si Kyla. Kaya lang ang isang tinitingnan ko kasi dito guys ay papaano kung kahit hindi na umiinom ito si Kyla ng gamot ay maging violente pa rin ito. At makaisip nga ito ng hindi magandang gawin dito sa kanyang pamilya. Lalo na nga dito sa dalawang bata. Napakadali lang para sa kanya nasaktan o gawan niya ito ng hindi maganda. At hindi din naman natin masisisi dito si Kyla kung sakaling may gawin siyang hindi maganda dito sa kanyang pamilya. Dahil nga may sakit siya sa pag-iisip eh. Kung ano man ang gawin niyang hindi maganda sa kanyang pamilya, ay siguradong hindi rin niya yung ginusto. Kundi dahilan lang yun ng kanyang nararanasang depresyon. At yun ang sana'y hindi mangyari dito sa pamilya nito si Kyla. Kaya sana mag-isip-isip din itong nanay ni Kyla. Sana mapag-isipan din ito ng maayos ang tamang gawin para dito kay Kyla. At sa nakikita ko nga, ayan, tama lang gawin dito ay ipasok sa isang mental hospital para tuluyan na nga pong gumaling itong si Kyla dito nga sa kanyang sakit o sa kanyang depresyon. Oo, sa ngayon siguro masasabi natin na matino na namang kausap itong si Kyla. At nakikita natin na hindi na naman siya ganun ka-violente. Pero hanggang kailan to? Hanggang kailan nga ba siya magiging payapa? Papaano na lang kung umabot na naman ito dun sa pagiging violente? Dahil kung pagbabatayan natin yung sinabi ng doktor na hindi naman yung gamot ang dahilan kung bakit siya nagiging violente. Dahil yung gamot nga daw pong yun ay wala namang ganong klaseng epekto sa umiinom nito. Kumbaga, parang sa karanasan nila ay itong si Kyla lang ang nagkaroon ng ganitong epekto nung umiinom ng gamot. Kaya hindi natin masabi kung isang araw kahit hindi siya umiinom ng gamot ay hindi na nga ba siya magiging violente. Paano na lang kung halimbawang wala dun si nanay at wala dun si Ate Criselda at ang nandun lang ay yung dalawang pamangkin nito si Kyla, tapos makaisip siya ng hindi maganda at may magawa nga siyang hindi maganda dito sa dalawang bata. Saka pa ba sila kikilos? Saka pa ba sila magdidesisyon na ipasok na sa mental hospital itong si Kyla? Pag may nangyari ng hindi maganda, pag may nagawa na ito si Kyla na hindi maganda. Kasi para sa akin guys, dapat ngayon pa lang ay agapan na nila yung posibleng gawin nitong si Kyla dahil nga sa kanyang sakit na yan. Dahil may binanggit din ito psychiatrist doctor na may mga pasyente na umaabot nga doon sa nananakit o pinagtatangkaan o pinapatay talaga ang kanyang mga kasama sa bahay. Dahil di umano ay may bumubulong sa mga ito, nagawa ng masama
ang kanyang mga kasama sa bahay. Sa ngayon, pwedeng si Kayla ay wala pang ganong nararanasan. Pero syempre, kung hindi nga ito inom ng gamot at hindi nga ito gagamutin, ay hindi malayo na umabot sa puntong may bumubulong na rin sa kanyang tenga. E papaano nga kung ang bulong na marinig ni Kayla ay saktan o gawa ng hindi maganda ang kanyang pamilya? Paano kung di makontrol ni Kayla ang kanyang sarili? Sana nga'y bago dumating sa ganung punto si Kayla, ay makapag-isip-isip na itong si nanay ng tama niyang gawin para dito kay Kayla. Dahil sabi ko nga, kung ititigil ang paggagamutan dito kay Kayla, ay siguradong hindi rin ito gagaling. Imposibleng gumaling yan si Kayla nang hindi ginagamot. Ito naman kasi sila Papa Dins, nandyan lang yan eh. Kung ano man yung maging desisyon ng pamilya ni Kayla, ay hindi naman yung susundin yan eh. Dahil gustong gusto nito sila Papa Dins na gumaling ito si Kayla. Kaya kung magiging desisyon ng pamilya ni Kayla ay dalhin ito sa isang mental hospital, ay 100% tutulong at tutulong yan sila Papa Dins. Hindi niya bibitawan yan si Kayla. Dahil ang hangad niya ay gumaling nga ito si Kayla. Kaya lang kahit anong porsige nito na ipagamot ito si Kayla o dalhin sa isang mental hospital, ay hindi niya naman magagawa yun eh. Nang walang pahintulot itong pamilya nitong si Kayla. Lalo na nga po itong nanay nito si Kayla. Kaya ang huling desisyon pa rin dito ay nandito sa pamilya ni Kayla. At ito guys ang ating aabangan. Kung ano ba ang magiging desisyon nga nitong nanay nito si Kayla para dito sa pagpapagamot kay Kayla. Yun guys, paano po? Sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At bago nga po tayo magtapos ay bumabati muna po ako sa inyo ng advance Merry Christmas po sa ating lahat. At yun, gusto ko din pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta at panonood po sa aking mga video. God bless po sa inyo dyan, ma'am. At lagi po kayo mag-iingat. At ganoon na rin po sa buong pamilya nyo po. At shoutout din sa mga walang sawang nanonood po sa aking mga video. At sa patuloy nga po na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At God bless po sa ating lahat. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.